Given the polynomial p of x equals 2x to the fourth minus 4x cubed plus 5x squared minus 7x plus 8, find p of negative 3. Kailangan nating makuha ang value ng polynomial kapag ang x ay negative 3. Ang gagamitin natin dito ay substitution. Lahat ng x ay papalitan natin ng negative 3. So, p of x, ito yung given natin. Then, magsasubstitute tayo ng x equals negative 3. Lahat ng x na to papalitan ng negative 3. Magiging p of negative 3 equals 2 times negative 3 to the fourth minus 4 times negative 3 cubed plus 5 times negative 3 squared minus 7 times negative 3 plus 8. So, yun. Lahat ng x pinalitan natin ng negative 3. So, yun ay substitution. Ang negative 3 to the fourth power ay negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3. That is 81. Okay, yung dalawang negative na to, pag minultiply mo, magiging positive. Tapos ito, pag minultiply mo, positive din. So, ang final answer, positive. And of course, 3 times 3 is 9. Then, ang 3 times 3 is 9. 9 times 9, 81. Kaya ang final answer dito is positive 81. Ito namang negative 3 to the third power ay negative 3 times negative 3 times negative 3. Pag minultiply natin ang 3 times 3, that's 9. 9 times 3, 27. Tapos yung dalawang negative will give us positive. Pag i-multiply mo sa isa pang negative, that will be negative. So, ang final answer is negative 27. Ang negative 3 squared naman ay negative 3 times negative 3. So, that will be positive 9. So, mag-compute na tayo. Papalitan na natin sila ng kanilang value. Yan, yung na-compute natin kanina. Yan. So, 2 times 81 minus 4 times 27 or negative 27 plus 5 times 9 plus minultiply na rin natin ang negative 7 times negative 3 kasi wala namang exponent dito. Kaya, positive 21, then copy, plus 8. Next. 2 times 81 ay 162. Negative 4 times negative 27 is positive 108. Then 5 times 9 is 45. Pwede na nating i-add ang 21 plus 8 kasi wala namang ibang operation na dito sa 21 tsaka sa 8. So that is 29. Now, addition na lahat ito, we will do it from left to right, pero pwede rin natin gawing by pair kasi masyadong marami yung apat. 162 plus 108 is 270. Tapos 45 plus 29 is 74. Tapos pag in-add na natin, yan ay 344. So yun yung final answer natin. Yan yung hinahanap natin na P of negative 3. Ang isa pang solution dito ay gagamit tayo ng synthetic division. Kasi nga, sinasabi naman sa remainder theorem na yung remainder ay equal siya sa P of C. Yan. So, ito yung ating polynomial. Ang value ng C natin ay yung mismong number dito, which is negative 3. Sulat na natin ang coefficients. 2, negative 4, 5, negative 7, 8. Tapos, sulat natin sa kaliwa ang value ng C na negative 3. Then, compute. Bring down 2. 2 times negative 3, negative 6. Negative 4 plus negative 6, negative 10. Negative 10 times negative 3, positive 30. 5 plus 30 is 35. 35 times negative 3 is negative 105. Negative 7 plus negative 105, negative 112. Negative 112 times negative 3, positive 336. Plus 8, 344. Ang last number na yan ay always the remainder. Pero ang sabi nga ng remainder theorem, ang remainder ay equal sa P of C. Therefore, yung hinahanap natin na P of C or P of negative 3 ay 344. So, ibig sabihin, pwede natin kunin ang value ng polynomial na P of C sa pamamagitan ng pwedeng substitution or synthetic division dahil sinasabi ng remainder theorem na yung remainder at yung P of C ay parehas lang. Try mo naman ito. Given the polynomial in number 1, find P of negative 2. And then sa polynomial, so number 2, find P of 3.
So, ang tanong, which type of solution would you prefer to use? Dalawa yung solution na pinakita ko sa'yo, alin ang mas kaya mong gawin? Pwede mong piliin kung ano yung kaya mong gawin doon sa dalawa. Good luck!